All right, everyone. This is News Listener by Angelo again, and thank you. This is my second video today, May 8, 2025. Okay, so pipili na naman tayo ng mga senador na magiging, para sa bayan, di ba? Okay, well, nasabi ko nung kay Bongo, syempre pipili naman tayo, pero yung pipiliin ba natin ay karapat dapat bilang isang senador, 'di ba, ng ating bansa. Okay, so pag-usapan naman natin si Ronald Bato de la Rosa. Okay, alam naman natin si Bato. Isa siya sa mga bata or Duterte 10. Duterte, okay? Ng PDP laban. PDP lang. Actually, yung laban wala na eh. Okay, so let's take a look on few information na nanggaling dito sa Vera Files. Okay, so Senator 19 Congress. Okay, kita nyo ng age, tapos highest education attainment, PhD Development Administration, University of Southeastern Philippines. Okay, as we all know, former PNP chief siya. Okay, ang isa sa mga information here dito is fighting the illegal drugs trade and modernizing the country's national defense. Okay, so modernizing country's defense. Meron ba kayong nakinig? Or meron ba kayong nakita or nakinig na nanggaling sa kanya about national defense? I'm not sure. Para sa akin, ang tahimik niya doon sa China. 'Di ba? Okay. Oh, pa-suot-suot pa lang t-shirt doon galing doon sa basketball events. Philippines versus China, 'di ba? Eh, nung time ng poon nila na si Digong Duterte, eh, hindi nga nila puna-puna yung China. Eh, hinaharas yung mga Coast Guard natin at mga fishermen natin. Ba? Okay. So, mapapaisip ka dito sa modernizing national defense. Okay. Tapos, okay. So, pinipilit niya before yung mandatory ROTC. Okay. Which in fact, ang daming issues nung panahon, I think, before naging presidente si Digong Duterte. Okay. Dito naman tayo sa field of expertise. Again, okay, senador siya ngayon. Chief siya ng Bureau of Corrections. Okay, 2018. Naging chief PNP siya. Tapos, okay, meron siya dito sa 2015, 2016. Okay, so dito na to sa, I think, sa mga time na naging police siya. There. Okay. And just to let you know, nung time na naging senador, PNP chief siya, ay siya yung main implementer ng tokhang, or if I heard correctly, another term is double barrel. Diba? Okay, which ang dami nagsasabi na fake drug war ito. Bakit? Eh, puro small time yung namatay eh. Yan ang liit naman ang namatay ng mga uh, na drug lords. At hindi naman naubos yung mga drugs sa Pilipinas. If I remember correctly, last 6 months ni Digong Duterte sa term niya bilang isang presidente, nagsibalikan yung mga drugs. Tapos meron pang nakuhang drugs na galing doon sa isang, I think, sa isang parang ni-recycle eh. Kinuha yung drugs at inalabas ulit. And I believe galing to sa mga police. Merong isang news information about that. Okay? So, punta naman tayo dito sa issues. Okay, so sabi dito, okay, siya yung nag-implement ng Oplan Tokhang. Okay? And Davao City Chief siya, di ba? Naging PNP
chief siya ng buong bansa sa pamumuno ni Rodrigo Duterte. Okay? Tapos, okay, now meron ng investigation na galing sa International Criminal Court, which is his role sa killing ng mga drug suspects. So imagine, pag pinatay isang suspect, dapat sa kanila, patay agad. So okay lang. Ang daming taong nagsasabi na, buti nga sa inyo. Diba, parang na-change yung ating pagiging dapat nirerespeto yung buhay ng isang tao. At parang yun sa panahon nila, okay lang magsabi ng ganito. Diba? Pare, kung iisipin mo, yung mga corrupt nga na mga opisyal ng gobyerno ay bumabalik din. Diba? Na binibigyan pa nga ng second chance. Okay? Sa kanila, wala na. Diba? Yung mga inosente, tapos hindi na trial. Diba? Tapos ang grabe yung pag-defend ni Bato. Kasi na meron daw information na ganito ganyan. Pero hindi naman lang na patunayan, 'di ba? Okay. So let's see here. And he has been defending Vice President's alleged misspending of confidential funds and slammed the proponents of impeachment, accusing President Bongbong Marcos and Romualdez convening against her. So actually, sa awayan ng mga Duterte at Marcos, actually, sila naman yung yung pasimuno ng lahat ng mga gulo dito, 'di ba? So, pero imagine kung hindi nangyari yung tambaluslos. Oh, 'di ba? Hindi mawawasak yung unit team. Siguro hanggang ngayon naging sila pa rin, 'di ba? Kaya nga lang power kung hindi mo 'to ginamit ng maayos, magiging greed siya, 'di ba? Nawala ng power yung mga Duterte, so ang ginagawa nila is naghahanap sila ng way para maalis si Bongbong Marcos. And kahit anong I'm sure you guys know sa news na kahit anong gulo, kahit anong pagpababa kay Bongbong Marcos ay gagawin nila, 'di ba? Oh, okay. Actually, yung kay Sara, syempre, si Sara naman, ang dini-deny niya yung confidential funds kasi syempre dapat hindi malaman yung pangalan. Pero kaya nga lang, meron tayong memorandum ng galing COA 2015 na nakalagay doon na kailangan mong ilabas yung pangalan ng mga tao din. Pag na requesto ng Kongreso if there's an investigation. Kaso nga lang, ayun, may mga tao na hindi gusto kasi ayaw nilang ilabas kung anong nangyari doon sa pera. 'Di ba? So kung si Bato i-defend niya si Sara, bakit ayaw niyang mas 'di ba mas mabuti na lang tulungan si Sara oy, ma'am, pwede bang ano na natin, i-defend na natin 'to, ipakita natin yung mga ebidensya na mali sila. Pero wala naman silang nilalabas, 'di ba? Okay. So, maiisip mo din, saan ba talaga yung loyalty ng mga kandidato katulad ni Bongo at ni De La Rosa, 'di ba? Sa Pilipino ba o sa mga Duterte na maka-China? Okay? 'Di ba? Iisipin mo, silang dalawa, si Bongo saka si Sara, isama na natin si Sara at si De La Rosa. Dinefend ba na nila yung interest ng ating
mamamayan sa West Philippine Sea? Wala, di ba? Pag may sinabi sila, isa presidente naman yan eh. Di ba? Pero guys, sa Constitution, nakalagay na kailangan kung ano man mangyari, ang Pilipino dapat i-defend yung sa atin. Hindi mo to maririnig sa mga pro-China candidates katulad ng nasa PDP laban. Di ba? Ang tahimik nila. Doon. Okay. Tapos, ang dami pang issue kay Bato. Yung ICC, hindi siya magpa-aresto. May papakita ko sa inyo dito sa YouTube channel. Share ko lang to. Okay. So, yun. Sabi niya, I won't let them. So, magtatago siya. Tapos, nagreklamo daw siya ng recall yung kanyang mga yung mga security. Kung wala ka naman tinatagong at hindi ka naman wala kang tinatagong o hindi ka naman sabihin na lang natin na kung wala kang kasalanan, edi harapin mo. Yun ang sabi nila dati, di ba? Kung hindi ka drug addict, harapin mo. So babalik din yung ginawa nila dati, babalik din yan sa kanila. Okay? Tapos, meron akong nakita about sa tito ni Kian de los Santos, hindi ko na makita eh. And I remember na kasi daw, yung itsura ng tao, hindi daw kaaya-aya, drug addict na. Diba? Anong logic yon? Bilang isang senador at isang PNP chief. Diba? Tapos, sabi dito ni Kerwin Espinosa, pinuwersa siya ni Bato para mag-testify against De Lima. Which, ang kaso ni Senator De Lima, na-quit lahat. Kasi puro fake naman yung kaso and mga evidence and mga testimonies, hindi naman totoo. Di ba? Na-quit siya. There. Okay, so guys, pili naman tayo ng maayos. Di ba? Pili naman tayo nung pinipili yung Pilipino at ang interest ng ating bayan. Doon. Hindi na tayo, wag na tayong pumili ng mga taong ganito. Yung parang isang interest lang ang kanila eh. Yung mga biktima ng ating mga biktima ng EGK, dinipensahan niya ba? Naging open ba siya para tulungan sila? Pero hindi, di ba? Okay? Para sa akin, dapat iba naman. Iba naman ang piliin natin para sa ating bayan. Hindi na kailangan ng kasi kailangan na natin in English, we need to strengthen our institution, especially in PNP. Dahil nadama yung PNP doon sa drug war ng mga Duterte. At ang daming namatay na tao, innocenteng tao, di ba? At walang due process. So, I hope this video can also help yung mga ibang nating mga kababayan para mag-isip kung sino ang dapat nasa Senado. Okay? No to pro-China candidates. Dapat nilalaban. At I don't know if you guys see kung meron debate ito si Bato para sa kanyang bill, and hindi ko makita kung anong mga kanyang mga anong tawag dito, mga bills. Kung meron kayong mga landmark bills na nakakatulong na ginawa ni Bato de la Rosa, paki-comment dyan sa comment section para malaman natin, di ba? Okay, so thank you guys for listening and watching this video. I hope we choose the right leaders sa ating bansa. Okay?
So thank you. Okay, I'll see you in the next video. Please like, subscribe, and comment. Okay, and thank you for this support. Okay, okay. See you guys again. Bye. Thank you.